Grabe. Talagang ginagamit mo ni Tamba lahat, pati PNP, AFP, no? Ibang klase yung mga kababayan. Tayo ay talagang lubos na nalulungkot sa ating mga nasasaksihan na to. Kesyo, hindi daw non-partisan daw ang ating armed forces. Kung maaga pa, pero yung gagong pulis na yan, hindi na bali, Galit na si Vice Atty. President yan, ba't bukod dyan, babae yan. Pilipino yan, may karapatan yan. Ang Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to hinarap ho netong si Vice President Sara Duterte, etong si General Torre. Ilinabas na ho ng administrasyon ang kanilang secret weapon na berdugo. Yan din ho ang trumabaho sa KOJC. Nakita nyo naman ho mga kababayan, napakaraming nasaktan na mga miyembro ng KOJC nang yang mama na yan ang trumabaho. Kaya naman, talaga hong parang ramdam na ho ng administrasyon na lalabas na sa karsada ang ating mga kababayan. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan, umani ho ng samot-saring reaksyon sa ating mga kababayan. Yung mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, talaga hong ilinabas niya na lahat ng saloobin niya dun sa video kaninang madaling araw na kung saan itong si Tambaluslos Marcos Jr. at itong si Liza Araneta Marcos pinagbuhol-buhol ho nitong si Vice President Sara Duterte. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Siguro bukas na ho natin i-shoutout lahat ng nagpakulay. Napakarami hong nagpakulay dun sa mga nahuling video natin. Pero bukas na ho kung na kayo ho i-shoutout kasi napakarami ho natin dapat matalakay sa mga susunod na video pagkatapos na to. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang pagkikita nitong si Vice President Sara Duterte, ang pagharap ni VP Sara dito kay General Torre. Ibang klase ho. Saludo dito kay VP Sara. Hindi niya ho talaga iniwan itong si Attorney Zulaika Lopez. Ito. Ano gusto niyo, ma'am? Request Basahin ko ba ito? Yes, yung patient, sir. I know. Teka lang, ano ba, babasahin muna ba natin itong sulat ng statement ng AFP, ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, o direkta na ho tayo dito kay Torre? Parang makakasagot naman yung mga kasama natin. Direkta na ho muna tayo kay Torre. Sa susunod na ho natin video, banatan itong si, sino ba to? Itong si General Romeo Browner. Ito ho yung aso ni Tambaluslos, itong si General Browner. Nakakatawa ho lahat ng mga litanya dito ng ating Chief of Staff. Talaga ho, pati ho ang AFP, hindi na ho natin maaasahan ngayong mga panahon na to. Kaya naman, kung sakaling merong manawagan na magpapakita ng suporta kay VP Sara at kailangan natin lumabas sa karsada, mga kababayan, tayo ho'y tumalima. Hindi lang ho tayo sa social media. Kung maaari ho sa mga malalapit dyan sa lugar na kung saan pagdadausan ng mga pagtitipon, pagdarasal, mapayapang pagdarasal para sa pagpapakita ng suporta dito kay VP Sara. Magsama-sama ho tayo dyan mga kababayan. Heto na ho, pakinggan ho natin. Itong rekta na ho muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan yung kay Romeo Browner. Ito. Sorry na lang, bakit ganito na? So may assisting physician? May gusto na ito? Grabe. May facility? Talagang ginagamit ho ni Tamba lahat, pati PNP, AFP, no? Ibang klase yung mga kababayan. Tayo talagang lubos na nalulungkot sa ating mga nasasaksihan na to. Kesyo, hindi daw non-partisan daw ang ating armed forces. Kaliwat ka ng pagnanakaw ng nangyayari sa ating bansa, non-partisan pa rin kayo, mga walang hiya kayo. Oy, Browner, mag-resign ka na bilang Chief of Staff. Wala kang kwenta. Kaliwat kanan na pangungurakot, kaliwat kanan na flood control issue. Wala kayong sinasabi, non-partisan kayo. Ano pa pakinabang nyo sa ating mga kababayan? Lumalakas ang pwersa ng mga makakaliwa. Talagang tatrabahuin nyo na lang yung issue ng West Philippine Sea. Ganun ho ba, Mr. Chief of Staff Romeo Browner? Anak ng tokwa, wag kong ganun. Ang baboy nyo rin, no? Para dito kay Browner, na mo. Ang bilis yun. Red light. Decide siya on her own. Pwede mo kami mag-request ng cameras.
Ano daw? Pasukin ng general mga cameras. Gusto mo? Palapitin ng mga Palapitin. media? Apo. Sige. Lapit na. Go na. Go, go, go. Pasok na, pasok Double na, time, pasok double na. time. Ding! I-release mo, media. Release, 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 release. Go. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Grabe itong mga nangyayari. Ay, ayaw ng hospital. Hindi Ayaw ng na, hospital. hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para Hanggang makita dyan na lang, para kami. makita ng camera. Sige mo. I-clear natin ito yung para makita ng camera. Grabe, ang higpit ho, ang higpit ho. Wala hong kasalanan niyang ali na yan dahil lang ho sa kapritsyuhan nitong si Tambaluslos, na contempt po itong ali ngayon ho nagdaranas ng napakatinding paghihirap dahil dito kay Tambaluslos. Kasangkapan lang ho yang si Franz Castro. Oo, nabwisit tayo sa kanya dahil siya convicted tapos nakakapagpa-contempt siya. Kasangkapan lang ho siya kahit wala dyan si Franz Castro, makokontempt at makokontempt yaang si Atty. Zulaika Lopez. No, kahit hindi nagkataon yung convicted lang ho parang sampal sa pagmumukha ni VP Sara ang ginawa ho nila na yon. Pero kahit sino hong nandyan, talagang tatrabahuin ho yang si Atty. Zulaika. Sinagot niya lahat ng tanong. Kapal ng mukha niyo. Grabe. Grabe. Better than dadalhin. We're going to bring it to the considering that as requested, attorneys Zulaika Lopez has been examined by the physicians and cleared to the Medical Center Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Grabe yung Medical House of Center. Representatives. Pinakawalang kwentang kongreso, 19th Congress. Napakabasura ho ng kanilang mga patakaran. Quezon City. Pero kasama ko This doon. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. ma'am, hindi ma'am, Hindi tapos na yan yun. totoo. To General Nick Torres from SILG John Vic Rimulya, transfer of Attorney Zulaika Lopez. Sinagot ho niya lahat ng katanungan. Magalang sa abot ng kanyang kapasidad bilang Chief of Staff ni VP Sara. Sinagot ho niya lahat. Anak ng tokwa. Anong nangyari sa House of Representatives? Tignan nga ho natin kung hindi sila nag-press con ngayong araw na to. Kasi sunog na sunog ho sila sa mga kaganapan na to. Hindi ho sila nakapagpapogi dito eh. Ha? Wala ho silang press con ngayong araw na to. Kasi alam nila yung mga katarantaduhang ginawa nila diyan kay Atty. Zulaika Lopez at dito kay Vice President Sara Duterte. Pinatay niyo yung kuryente, walang problema. Pinatayan niyo ako ng ilaw, walang problema. Pinatayan niyo ako ng tubig, walang problema. No? Walang problema, pero itong isa na to, ibang usapan na ho itong mga kababayan. Kahit tayo, nagpaalam na tayo kay Commander. Kung sakaling magkakaroon ng kailangan na ho talaga nating magpunta dyan, mas effective ho kasi tayo pag nandito tayo sa studio, no? Pero yung mga kababayan nating manonood, kung sakaling dumating yung punto na magpapakita ng suporta kay BP Sara, mananalangin, magkakaroon ng vigil, pagsuporta kay BP Sara, pwede nyo naman hong panoorin doon yung mga sinusubaybayan yung mga vlogger. Mas kailangan ho tayo ngayon nitong si BP Sara at lahat ng ginagarabyado ng administrasyon na to na magsama-sama at pakita yung tunay na pwersa ng mga taga-suporta ng mga Duterte, no? Kailangan ho nating magpakita kung sakali mapayapang pagtitipon. Linawin natin baka sabihin nila nanghihikayat tayo ng kung ano-ano. Mapayapang pagtitipon.
prayer rally o kung ano pa man yan, no? Prayer vigil o candle lighting. Mapayapa. Para lang mapakita natin na maraming Pilipino ang napapapuina dito sa mga nangyayari na to. Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow... Mga kababayan, pati itong si Marbil sumasawsaw na rin ho siya doon sa mga litanya nitong si Vice President Sara Duterte. Kung sakali ho talagang magkagipitan, kailangan na ho nating magpunta pagka tinira na ho nila, renekta na ho nila itong si VP Sara. Kailangan na ho nating magsama-sama at magtipon-tipon mga kababayan. Magmanalangin, magpakita ng suporta, lumabas ho tayo sa karsada kung sakaling dumating na ho sa sukdulan. Pero ngayon yung mga malalapit dyan sa area, magkita-kita na ho tayo dyan. The untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be afforded full visitation rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John D. Kimulo. Ma'am, assurance yun. I don't believe you. Yung pagmumukha mo, Tore, walang assurance sa pagmumukha mo. Kahit ano pang basahin mo sa walang assurance. Walang assurance. So, pagka itong si Tore nagsabi, walang assurance. Mantakin nyo naman na binutas-butas niya yung Jose Maria College, di ba? May naghahanap sila ng heartbeat. Anong assurance? Si Raulo pa kaming maniniwala sa'yo. Anong assurance mo, Tore? I don't anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Andito, maraming witness. Andito naman sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag sila VP. sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po Pumayag kayo. sila sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Pumayag sila. Pampublikong ospital Hindi ho naman kasi yun. iiwanan ni VP, ma'am. Pampublikong ospital ho kasi yun. So yung mga pulisiya, yung mga patakaran doon sa ospital na yun, kontrolado ho nung mga nag-aaring uri dyan sa House of Representative. Baka yan rin do iniisip nila kung sakaling wala na dyan sa kustudiya o wala na dyan sa Batasang Complex itong si Atty. Zulaika, aalis na rin si VP Sara. I strongly suggest, VP, na huwag ho kayong umalis at manatili ho kayo. Mag-opisina ho kayo dyan sa Batasang Complex kahit na hindi na nakakontempt itong si Atty. Zulaika Lopez. Sure yan, Nick, di ba? Kapal na mukha nito mga tambalos. Ito kala Ano ko naman sa si kanila VP? yung ano. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaan mo na, padaan na. Padaan na. Napaka hindi mapagkakatiwalaan ho kasi nitong si General Torre, kaya Sir Torre mawalang galang ho, no? Base ho kasi sa track record nyo doon sa nangyari sa KOJC, hindi na ho namin kayo mapagkakatiwalaan dyan sa mga ganyang klaseng bagay. Pasensyahan na ho tayo, alam din ho naman namin, sumusunod lang ho kayo sa utos nitong si General Marbil, at ito naman si General Marbil, sumusunod sa utos nitong si Lisa Araneta Marcos at nitong si Martin Tambalos Ros. Ika nga, you're just following chain of command. Yun na sinasabi natin. PH update. Loy. Ay, alala yun dyan. VP, baka ma'am, paano? Grabe ginawa nila dito kay Atty. Dito kami sa likod mo, ma'am. Huwag kang mag-alala. Muna ako ha. Next. Okay. Salamat,
Grabe naman. Lalay. Dino. Ang laking perwisyo ho na ginawa na to ni Martin Romualdez. Napakalaking perwisyo ho nitong nangyari na to dito kay dito kay Attorney Zulaika Lopez, no. Hindi ho deserve ito ng isang government official na kung saan sinagot niya naman lahat ng katanungan nitong mga tarantadong congressman na to at yan ho ang kanyang napala. Nakakalungkot lang ho. Parang ang sarap bigyan ng napakahigpit na yakap nitong si Attorney Zulaika Lopez dahil dyan sa nangyari. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan nun natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Vic, isa ho nga napakahusay na abogado para makita naman ho natin yung legal side sa lahat ng kaganapan na to. Alamin ho natin yung mga punto de vista nitong si Attorney Vic kaugnay dyan sa ginagawang hong panggigipit na yan dito kay Attorney Zulaika Lopez at dito kay Vice President Sara Duterte ng mga halimaw dyan sa House of Representatives. Pakinggan ho natin to. Game. Oh, by the way, dun sa mga kasama natin, mag-ingat kayo mag-ingat kayo dyan sa yung mga nagko-cover dito sa mga kaganapan na to, yung mga vlogger, yung mga gumagawa ng reaction. Mag-ingat ho tayong lahat. Ngayong mga panahon na to, medyo umiinit ho ang sitwasyon, no? Kasi sa tingin ho natin dahil nakikita ho ng administration na talagang itong mga vlogger napakalakas ng boses ngayong mga panahon na to, tayo na ho ang isusunod nila. Tayo na ho ang susunod na tatrabahuhin itong mga walang yang to. Gusto ko talaga nilang patahimikin yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Vice. Uunahin ho talaga nila ang mga vlogger. Hindi ho nila tayo kayang talunin sa comment section, sa mga argumento, sa mga punto de vista. Hindi ho nila tayo kayang talunin dyan. Pero ang gagawin ho nila, idadaan ho nila yan sa sa persa. Idadaan ho nila sa sa balyahan, takutan. Diyan ho nila idadaan ang mga susunod na mangyayari, kaya mag-ingat ho tayo mga kababayan. Game. Sorry Marlon ikwento ko lang din ng mabilis. Nung na-witness namin na mga nagko-cover dun kanina, mostly vloggers, yung gagawin ng pulis na yon, talagang nakita din namin ang reaksyon ng isang VP Sara na hindi nakapagsalita at nanlaki lang ang kanyang mata dahil sa gulat din bakit kailangan gawin na pagsarhan. Alam naman na may mga taong maiipit. At kung hindi lang nagreklamo ang mga nandun at naka-witness, I think meron ginawa na nilang may maipit na tao and all. And nung nag-start din na mag-ingay yung mga taong naka-witness, doon lang din I think naka-recover ang isang VP Sara na sa pagkakashock. Kaya ako patuloy gagamitin ko itong pagkakataon sa inyong programa, Pam at Marlon, sa ating mga kababayan. Basagin na natin yung kultura ng pananahimik nang wala na sa lugar. Talagang inaabuso na tayo ng Bongbong Marcos administration. Kitang-kita naman. Inuubos na yung pera natin sa Pilipinas. Inuubos na yung pera nating mga Pilipino. Tapos inaabuso pa ang karapatang pantao ng lahat ng pwede nilang tapakan, sindak-sindakin, duru-duruin, at tulak-tulakin. Huwag ko tayong pumayag. Hindi lamang sa social media, malaking bagay yan. Nakikita ko ngayon, ang daming nagko-comment dito sa inyong third floor studio channel. Tama po iyan, subalit samahan po natin si Vice President Inday Sara Duterte at protektahan po natin. Alam nyo mga kababayan, tayo ho dito gustong-gusto ho nating magpunta. Gustong-gusto ho nating magpunta. Kaso mga kababayan, dito sa PH Update, marami ho dun sa mga kasama natin na nasa ibayong dagat, naghihintay ho sila kung ano mga nangyayaring kaganapan dito sa Pilipinas.
At itong mga ipinapalabas namin na to, gaya ng mga video na yan, na-upload na yan dyan sa Third Floor Studio. Pero yung reach ho nila, hindi ganun kalaki. Hindi ganun karami ang nakakapanood sa kanila. Kaya yung mga vlogger o yung mga nagre-recontent, talaga, yun naman ho talaga trabaho namin dito. Nagre-recontent, naggagawa ng reaksyon sa mga pinag-uusapan nila. Yun ho ang trabaho namin para may pahatid doon sa mga kababayan nating nasa ibang bansa, yung mga tunay na kaganapan. Ngayon, yung mga pamilya ho nila, sila ho ang kanilang mga pagsasabihan na kung makisuyo, pumunta kayo sa lugar na yan, suportahan natin si BP. Yun ho ang aming partisipasyon dito. Pero tayo ho personally gusto ho nating pumunta. Diyan sa ano, kasi hindi lang ho talaga natin forte yung live. Hindi ho tayo makapag-live, dapat ho nasa studio tayo. Pero kung pwede ho tayong mag-live, nandyan ho tayo, kasama ho natin sila si BMR, sino yan, si Brothers Traveler, lahat ng nagla-live, makakasama ho natin yung mga yan. Kaso hindi ho pwede. Wala ho tayo sa studio, wala ho tayong maayos na mic o kung maayos na setup, di ba? Kailangan ho kasi yan para talaga mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga pinapanood nila, kung ano yung mga susunod nilang makikita sa mga susunod nating gagawing reaction video. Yun ho yun. Pero kung kayo ho'y malapit, punta ho kayo. Punta ho tayo. Punta ho tayo. Natin yung tao, ito po'y binoto ng 32 million Filipinos. At ito po'y binoto sa isang malinis na halalan. Malinis yung 32 million yan, binoto ng sambayan ng Pilipino yan. At hindi ko lang talaga makalimutan yung eksena na yung pasensya na sa kung maaga pa, pero yung gagong pulis na yan, hindi na bali Galit na si Vice Atty. President yan, ba't bukod dyan, babae yan. Pilipino yan, may karapatan yan. Ang kapal naman na mukha mo na pagsara ng pintuan at ipitin at pagtangka ang ipitin si Vice President Inday Sara Duterte. Ang trabaho mo bilang pulis, tupdin at sundin yung legal orders. Huwag kang mag-astang hudlom kung sino ka man. Attorney, ang nakakalungkot, may rango siya. Sa pagkakalam ko, May kung rango. tama pagkakaintindi Tumakbo ko, nga, sa rango Binili niya, lang niya yung rango isa niya. siyang police major. Isa siyang major dahil yung nakita Hindi kong ugali past ng major. Nakakagalit ho talaga. Nakakagalit ho yung ginawa ng pulis na yun. Kanina nga, di ba, nung napanood natin, umuusok tayo siya. Inaho talaga, sa totoo lang. Ngayong araw na to, ang dami natin. Ang dami natin. Yun. Mahiya ka sa mga sarhentong binibigyan mo ng mga order na sumusunod sa'yo. Kung ikaw umabot ka ng major, saksakan ka ng balasubas. Ang nakakalungkot, attorney, tama sabi mo, no? Bukod sa Vice President, si VP Sara, Babae isa siyang yun. babae at isa siyang government official na may mandato ng 32 million na boto. Hindi lang yun. Pilipino yun. May karapatan yun na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas. Balikan mo yung oath of office mo bago ka naging pulis. At tingnan mo yung Article 11, Section 1, Public Offices and Public Trust. Hindi mo pag-aari yung uniforming suot mo. Pagdating mo ng 56 or 57 years old, magre-retiro ka rin. Or baka mapaaga ka pa pagka kinasuhan ka. Matatanggalan ka ng uniforme. Matatanggalan ng uniforme, matatanggalan ng tsapa, at higit sa lahat, wala makukuha ang benepisyo. Ay mukhang hindi naman niya kinakailangan yung sa asta niya eh. Baka nabayaran na yan. Bakit mo iipitin yung tao? At Yung galawang skalawag ho eh. Galawang skalawag. Hahanapin ho natin ang larawan noong pulis na yon para mapakita sa ating mga kababayan. Baka gusto niya sumikat. Pasikatin ho natin. nakakagalit pati yung ginagawa nila kay Atty. Lopez dahil health condition yun. Bakit pulis ang magdedetermine kung sa kadadalhin? Meron bang doktor sa mga pulis na bumubuhat doon sa kay Atty. Lopez at sinasakay sa ambulansya? Ano ang expertise ninyo to determine the status of or the health condition of the patient? Meron ba kayo? Maliban doon, attorney, masyadong overkill kasi kitang-kita natin yung mga pulis na naka-convoy doon sa ambulansya na mula sa Veterans Hospital. Siguraduhin nyo lang na itong si Marcos Jr. matatapos niya, termino niya, mga ina kayo. Siguraduhin nyo lang. Kasi pagka hindi yan natapos nitong si Marcos Jr., kahit 1 taon lang ang ibigay nyo kay VP Sara, sigurado ako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung sakali, doon sa mga senatorial candidate na hindi pa pala rin, pero itong si Atty. Vic,
medyo nagkakaroon na ng traction, tsaka nakikita natin napakainit ho niya, lalo na sa mga OFW. Naku, sa mga kababayan natin, yung mga babad sa politika, talagang kilalang kilala na ho itong si Atty. Vic. Para dun sa mga kaalyado natin, yung mga nasa PDP, yung hindi gaanong, di ba, magpakatotoo na lang ho tayo, no? Hindi pa masyadong kilala, kung di papalarin at naging presidente si VP Sara sa 2028, tumakbo ho kayong lahat. Patungong St. Luke's Hospital. Masyado nang nababalasubas, Atty. Vic, yung resources ng gobyerno na mula Si sa pera Atty. ng Sure tao Ball yan. bayan. At hindi lamang yung mga kababayan, kailangan ho tayo magpahayag na ng ating galit. Talagang Correct. nakakagalit dahil ginagawa tayong gago ng administrasyong ito at sa patuloy ninyong pananahimik, nasa sa inyo. Kung patuloy kayong mananahimik, ayaw niyong basagin yung maling kultura ng pananahimik ay tinaabuso na, magpapatuloy ito. At habang buhay na lang Yung mga ordinaryong Pilipino, naging mga keyboard warriors eh. Nasa social media sila, dun sila nakikipagbardagulan. No, hindi na. Kailangan na ho nating magsalita. manatili sa pwesto itong mga ito. Susundutan ko lang ng konti yan, Attorney Vic and Marlon, no? Yung same, let me use your word, Attorney Vic, yung same gagong pulis na yan is the very same person na pilit pinakikiusapan ni VP Sara na mag-execute ng lawful. Dahil kanina, Attorney Vic, Marlon, hindi natin nakita yon. At yung gagong pulis na yan na gustong ipitin ang isang VP Sara sa sasakyan, may mga kasamahan yan dahil may nauunang ambulansya sa harapan, Attorney Vic, Marlon, na nung naisampa na si Yusek Lopez dun sa ambulansya ng hospital mismo, ayaw umalis ng isang sasakyan na PNP sa harapan. I believe nakita ninyo yan sa coverage natin kanina wherein nagagalit na tayo at kinakatok din natin ng malakas yung ambulansya yun para umusad na at makaandar na dahil ready nang umalis. Pero hindi nila ginawa, mabuti na lang at madiskarte din po yung driver ng ambulansya ng ospital at isiningit talaga niya para makaalis na. Yun ang nakakalungkot. Tanungin ko lang si Atty. Vic, no? Bilang isang abogado, attorney, anong mga kaso ang dapat isampa sa mga abusadong pulis na to at gayon din sa Pero, Loy, liderato ng House of Representatives? Unang-una yung paglabag lang sa paggagamit ng contempt powers. Ang contempt powers, hindi yan kaparusahan. Yan ay para lang maobliga yung mga pinatatawag ng Kongreso na magpakita at respetuhin yung subpina nilang ini-issue. Pero yan ay hindi equivalent to a penalty or punitive penalty or punishment na ini-impose ng court. Hindi po korte ang ating Kongreso. Yung mga kapulisan naman, bawal na bawal yan. Yung kanilang, actually, dinedetain na nila eh. Dinedetain nila yung isang pasyente na dapat sa ospital. Dapat, alam ko may mga abogado na, si Attorney Lopez. At alam ko marami na ring mga kapatid namin sa profesyon ng abogasya. Ang dami ko natatanggap kung yung iba nagpi-prepare na ng mga draft cases against. by the way, sa mga naghahanap, no, nasa iba yung dagat ho ngayon itong si Atty. Vic Rodriguez. Kasi kaninang umaga, ang dami ho nating nababasang comment. Nasaan si Atty. Vic? Bakit wala dyan sa ospital si Atty. Vic? Ba't wala siya sa tabi nitong si Vice President Sara Duterte? Nasa iba yung dagat ho itong si Atty. Vic Rodriguez ngayong mga panahon na to. Pero sigurado ho tayo, 100% kung sakaling nasa Pilipinas tong si Atty. Vic, mabilis pa sa alas 4, kasama ho yan itong si Madam Pamela. Nandyan ho sila sa hospital, kasama ho itong si Vice President Sara Duterte. Pero nakapagbigay pa rin ho siya ng kanyang moral support, na kanyang expertise, na ilabas ho niya kanyang saloobin dito sa video na to. Kaya saludo pa rin dito kay Atty. Vic Rodriguez. Tuloy. Lahat ng involved, Sa lahat ng nagpunta, hindi lang dito kay Atty. Vic, baka akala nyo kay Atty. Vic lang. Kay Senator Bato de la Rosa, saludo pati paa. Kay Congressman Rodante Marcoleta, saludo pati paa. Dito kay Atty. Vic Rodriguez, saludo. Saludo ho tayo, pati doon sa mga ordinaryong Pilipino na dumamay dito kay VP Sara, dyan kay Atty. Zulaika Lopez. Saludo ho tayo, palakpakan ho natin lahat ng mga kababayan natin na sinusuportahan itong si VP Sara dyan sa laban niya na yan.
Actually, hindi niya naman laban yan eh. Laban ho yan ng bawat isang Pilipino. Dahil hindi lang ho karapatan nitong si Atty. Zulaika Lopez ang pinaglalaban natin dito. Karapatan ho ng bawat isang Pilipino na dadalo sa mga walang kwentang hearing nila dyan sa House of Representatives. Pa-congressman, mapapulis. Importante lang makuha yung mga pangalan ng mga pulis na yun at kasuhan. At ang lagi nating sinasabi, ang amo ninyo ay ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga nahalal for 6-year term or 3-year term. Huwag kayong susunod. Tama yung sinabi na Vice President Inday Sara. Huwag tayong susunod sa mga unlawful orders. Meron naman tayong common sense di ba? Sana meron kayo. Kung sa tingin ninyo mali yung inuutos na, huwag kayong sumunod. Sundin nyo lang yung lawful orders. Nakita namin yung nakaratay doon sa ambulansya yung pasyente. Pasyente yan. Hindi convicted yan. Hindi yan convicted kagaya nung nagpa-contempt sa kanya. Yung convicted yun, malinaw. Ito'y pasyente. Dapat ito bigyan nyo ng primary care. Yung mga ganong klaseng diin sa video, kahit na nasa video lang mo yan, ramdam mo eh. Ramdam mo eh. Pagka itong si Kong Dante, itong si Atty. Vic, sila Senator Bato nagsasalita, pagka meron silang dinidiin na punto, kahit salita lang tumataguso, di ba? Yung tipong ramdam mo eh. Ibang klase mo. At di bantay nyo sa ospital kung gusto nyo. Pero wala kayong karapatan at hindi trabaho ng pulis mag-doktor-doktoran. I believe, Attorney, ikaw rin ang presidente ng Quezon City Trial Lawyers League, tama po? Pero dahil ako nga ay nag-submit na ng aking kandidatura, ako ay nag-step aside muna riyan. But nagpupulong yung mga miyembro ng Quezon at opisyal ng Quezon City Trial Lawyers League at pinag-aaralan kung ano yung mga legal na hakbang maaari nilang itulong para sa mamamayang Pilipino. Pero kinakailangan natin, higit sa lahat, Marlon at Pam, ang aktibong partisipasyon ng mamamayang Pilipino. Correct. Makilaw po kayo kung meron mang gagawing pagkilos, basta't ito ay payapa, hindi... Kung ayaw ho nilang ayusin, hindi ho natin sila makuha sa mga reaksyon, sa mga emote sa social media, sa mga comments, hindi ho natin sila makuha sa share. Tignan ho natin, pagka ilinagay na natin sa karsada yung mapayapang pagpupulong, tignan ho natin kung hindi pa kabahan yung mga betlog nito mga... ito pwedeng sikilin, na to. pigilan ng kahit na sinong pulis. Makibahagi po kayo sa isang payapa at malayang pagtitipon. Ito, merong sinabi itong si VP Sara Atty. Vic, patapusin muna Hindi na natin po si ito Atty. tungkol Mamaya. sa kung anong political leaning or affiliation mo. Ito Correct. talagang winawalang hiya na ang saligang batas at yinuyurakan na ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Wag ho tayong pumayag. Ito. Merong sinabi si VP Sara doon sa kanyang mga banat kaninang madaling araw. Malapit, malamang sa malamang, hindi ho alam ito nitong si Atty. Vic Rodriguez. Pero siguro meron siyang naririnig-rinig, mga chismis o kung ano pa man, di ba? Gusto nating marinig dito kay Atty. Vic Rodriguez. Kung di ho tayo nagkakamali, ang campaign manager ni Marcos Jr., itong si Benhur Abalos. Okay? Kung hindi si Benhur, ito namang si Tamba. Nasa dalawang yan. Totoo ho ba? O meron ho ba kayong naririnig nung nasa Malacanang kayo o di naman ho kaya noong nag-uumpisa ang eleksyon, noong nagkakaroon na ng traction itong si Marcos Jr. at umaagos ang napakaraming campaign funds o campaign donation para sa kandidatura nitong si Marcos Jr. Totoo ho ba yung sinabi ni VP na mahigpit sa pera itong mag-asawa na to? Wala ho tayong direct line kay Atty. Vic. Siguro, kasi siya yung pinaka-perfect na tao na sumagot niyan eh. Do hindi naman siya ang campaign manager o kung ano pa yan. Malapit ho siya dito dito kay President Marcos, no. Kaya siguro sana mabibigyan tayo ng kasagutan diyan sa katanungan niya kasi marami din nagtatanong sa ating mga kababayan kung yung mag-asawa na yan talagang yung mga pumapasok na campaign funds imbis na gamitin sa kampanya ibinubulsan itong mga walang yung mag-asawa na to, no. Kasi nakita naman ho natin puro karaban lang sila noon, kapakaway-kaway lang sila. Ibig sundan ko lang yung tanong ni Marlon. Naitanong ko rin ito kanina kay VP Sara nung harapin niya ang vloggers at media sa St. Luke's na. Ano sa tingin mo, Atty. Vic, tungkol saan ang katahimikan ng Integrated Bar of the Philippines sa mga nangyayaring ito bilang isang abogado? Tahimik, oh. Ako'y nakakabingi
yung pananahimik ng kapulungan ng abogado, lalo na yung Integrated Bar of the Philippines. And I wonder, bakit hindi man sila mag-issue ng kahit anong statement, hindi tungkol sa pagsuporta. Kung ayaw nyo suportahan si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang bilang Vice President or politika, suportahan ninyo yung karapatan ng bawat Pilipino na nakaukit at may garantiya sa saligang batas. Yan ang dapat ninyong issue ng statement. But hindi natin kailangan ng kahit anong organisasyong ayaw gumalaw, yung sadyang ayaw gumalaw. Tayo ng mga Pilipino, total, tayo ang totoong soberanya. Tayo ang kumilos, tayo ang magpahayag, tayo ang magingay, tayo makiisa, at basagin natin yung kultura ng maling pananahimik. Idagdag ko lang din para sa impormasyon ng lahat. Naikwento kasi kanina din ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon na ng trauma at depression sa maikling panahon na to si Attorney Lopez dahil nagkaroon ito ng moment na nakahablot ng ballpen at tila baga, although sensitive tila baga sasaktan ang sarili, saying na this has to stop, I need to stop this, we have to stop this. Tapos hindi ko na kaya. At yung ballpen na yon sa eksenang naglalaro sa utak ninyo ay ganon ang eksena. At Kakalungkot, no? I believe nag-request siya, although this has to be confirmed, that maput siya into suicide watch. Ano pong Dapat. take nyo doon na itong mga nangyayaring ito ay nagkakaroon ng ganitong epekto sa mga nabibiktima? More than nakakalungkot, nakakagalit eh. Dahil Pagka yung mga Congress media, pagka yung mga Congress media, hindi ho nila tinanong itong mga ganitong klaseng tanong dito sa mga congressman, sigurado tayo magpipress ko niya mga animals na yan. Hindi tayo talaga. Mga rabbit na yan. Diba? Magpipress ko niyan. For sure, magpipress ko niyan mga yan. Pagka yung mga tinanong ng media, sa bagay, wala ko tayong maasahan dyan. Binabasa lang naman nila yun. Galing din sa staff ng mga congressman na maghihiring yung mga itatanong nila dito sa mga press ko na to. Walang kwenta. ito nga ang punot dulo lang naman ito yung kawalang hiyaan ng mga naglilingkod ngayon sa gobyerno. Diyan sa House of Representatives, at diyan na rin sa Office of the President. Baka naman may nakikinig pang matinong pag-iisip dyan. Pawalan na ninyo si Atty. Lopez. Wala namang kasalanan yan at hindi lang sang-ayon sa magandang pandinig ng convicted congresswoman ang kanya naging tugon kaya siya kinulong. Pero walang kaso yan, hindi convicted yan kagaya mo. At yung kay Atty. Lopez, hindi ko siya personal na kakilala. Pero bilang Pilipino at bilang abogado, magpakatapat ka, Panyera. Huwag na wag sasagi sa isip mo na gumawa ng hindi mabuti sa iyong sarili. Marami ang nakasuporta sa iyo, marami ang naniniwala sa iyo. Nariyan ang pamilya mo na nagmamahal sa iyo. Magpakatatag ka lang, malalagpasan natin ito. Kaya ako Nandito ang sambayan ng Pilipino na nagmamahal sa iyo sa napakaiksing panahon na nakilala ka namin at kung gaano ka katapat dito kay VP Sara. Mahal ka ng lahat ng taga-suporta ni VP Sara. Kung gaano ka kamahal ni VP Sara, ganun ka namin kamahal. Mga kababayan, kung suportado nyo itong si Atty. Zulaika, isang like, isang comment para mag-viral tong video at makita ng marami sa ating mga naman ay dumudulog sa mamamayang Pilipino na tayo po ay magkaisa at labanan natin itong lantaran at wala nang hiya-hiya na panglalapastangan sa karapatan ng bawat Pilipino. Huwag po tayong pumayag, basagin natin yung kultura ng maling pananahimik. Attorney, isang abogado. Ayun na nga mga kababayan, maputol kita, Boss Marlon. Maputol kita kasi medyo mahaba na talakayan. No? Meron pa ho kasi tayong asikasuhin. Lakad, react, lakad. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung gusto nyo tapusin yung mga punto na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez, punta lang ho kayo. Third Floor Studio, Your Happy Network. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo. Ingat ho kayo dyan, Madam Pamela. Ingat ho kayo. Ingat lahat ng mga kasama natin dito sa laban na to. Mabuhay ho kayo lahat. Maraming salamat.